Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. This is Lan from the hashtag Walk with Lan. Okay, so let me just share my second screen. Thank you so much. Okay, mga kawok, no? Halos araw-araw ay may balita. Ang mga balita na yan ay tungkol sa pag-hack. Halimbawa, website ng gobyerno na hack, Facebook ng kaibigan mo na phish, bank account nabawasan kahit tulog ka. Ang tanong, handa ka ba kung ikaw ang susunod? Kasi sa digital world ay hindi sapat na mabait ka lang. Kailangan matalino ka rin sa depensa at minsan ang pinakamabisang depensa ay alam mo kung paano umatake. So disclaimer lang po ha. Okay, so itong video na ito ay intended lang solely for educational purposes only to raise awareness about cybersecurity and ethical hacking. It is crucial to understand that this channel, hashtag #WalkWithLan, does not support or advocate any illegal hacking practices. Ayan. Okay? Okay, today mga kawok, isasantabi muna natin ang politika at pagluluto. Babalik tayo sa ugat ng hashtag #WalkWithLan, Tech Education with Purpose. So pag-usapan natin ang ethical hacking. Okay, pero bago yan, ito wala tayong ligtas. Daily hacking incidents. Okay, so every day may mga headline po no, about a hacking incident affecting both individuals and companies or organizations. From government websites, nagkakaroon ng hacktivism to personal accounts. Data breaches, ninanakaw yung mga data are rampant. No? Showcasing the urgent need for awareness and preparedness. Okay. So, pag-usapan natin ang ethical hacking. Ano ba talaga ito? Masama ba? At bakit ito mahalaga? Hindi lang sa IT, kundi sa ordinaryong Pilipino. So, I'm Lan from hashtag #WalkWithLan. Welcome back to our channel, hashtag #WalkWithLan. Let's make it sure to secure your digital world. So, let us secure your digital world, mga kaibigan. Okay? So, pag-usapan natin, no, yung phishing. Phishing attacks po ay talagang nag-i-increase sophisticatedly, often appearing as legitimate message. Parang legit, no? Pero legit from trusted sources. Pero ating intindihin na itong mga taktikang ito ay crucial for digital citizens to protect themselves. Okay, pero ang pinaka magandang depensa po sa lahat ng ito, sa world of cybersecurity ay ang knowledge po, no? Kumbaga, knowledge is the best defense. By learning about ethical hacking and cyber threats, individuals can better protect themselves and their information. No, actually, no, sa cybersecurity po, may mga tinatawag tayong hats or sombrero. Okay? Umpisahan po natin doon sa black hat hackers. Okay? Yan. So yung sa black hat hackers po, sila po yung mga kriminal. Magnanakaw po yan ng data, naninira po ng sistema, nananakot po ng ransom. Walang permiso, walang konsensya. Okay? Talaga pong criminal mind sila. Okay? Now, focus po tayo, no? Yung sa katulad nga po ng sinabi natin, dito po sa channel na ito, focus po tayo sa ating foundational goal, no? Empowering our audience through technical education. So today, we will be delving into ethical hacking, no? Maybe an introduction, pero later on, much more of advanced. This is a vital skill, not only for IT professionals, but for every digital citizens. Okay. Ayan. Ito nga po sinabi natin, yung black hat hackers, sila po yung mga magnanakaw. Mga wala pong konsensya itong mga to. Okay?
Yung white hat hackers naman po, ito yung mga ethical hackers. May permiso, may kontrata, may layunin, proteksyon, hindi paninira. Tayo po 'yon. Okay? Para kang guard ng subdivision, no? Sinusubukan mong buksan ng gate hindi para magnakaw, kundi para siguraduhin hindi basta napapasok ng magnanakaw. Okay? Yan. So, mga kaibigan, okay. So, hindi magic ang hacking. Isa itong proseso. Okay? So, marami pong steps yan. Sa iba't ibang libro, iba-iba rin pong steps. Pero, basically, ang first step po ay reconnaissance. Ano po ba yung reconnaissance? This is an information gathering. Okay? O, simple lang, no? Simpleng Google search or who is sa social media, di ba? Dito po nag-uumpisa ang lahat. Anong impormasyon ang publicly available? Tinitingnan po natin yan para kung anong susunod nating pwedeng gawin. For example, ano bang email ng admin? Okay? Ano ba yung mga lumang post sa Facebook? Pangalan ng anak mo na ginamit mong password, etc. Or ano ba yung paborito mong pangalan ng pet mo? O anong birthday mo? Di ba? Yes, minsan tayo mismo ang nagbibigay ng bala sa hacker. Okay? Ang susunod naman po dyan ay yung scanning. Pagkatapos po ng reconnaissance, scanning naman po tayo. Ito po yon, finding weak spots. Or, okay, dito na kinakatok ang pinto ng sistema. Anong bukas, anong luma, anong hindi na na-update. Parang bahay. Kung may sirang bintana, doon dadaan ang magnanakaw. Okay? Kumbaga, parang threat modeling ito. Di ba? Threat modeling. Yung pangatlo naman po ay exploitation. Okay? Yung exploitation naman po, ito ay testing the hole. Kapag nakita ang butas, iti-test pero hanggang doon lang. Okay? Titignan. Minsan po, alam mo, may nangyari yan, no? Kunwari, tatayo sa pinto mo, titignan yung kay Mito, okay? Pag wala nakakita, kukunin. Parang gano'n, di ba? Pero ethical hackers document, report. Tayo mga ethical hackers, ano po, no? Dinidocument po natin. Nagpre-prepare po tayo ng report and fix that particular problem. Hindi tayo nagnanakaw. Hindi tayo naninira. Okay, ha? Parang ano lang po, no? Parang let's do something real and safe. Ayan. Ito pong practical demo, siguro later on na lang, no? I-describe muna po natin, no? So parang, for example, yung this site checks kung ang email ay nasama ba sa data breaches, no? Yung have I been pwned, no? I-search niyo po 'yan, no? Have I been pwned, no? Na website. Tapos ilagay niyo po yung email address niyo or yung name niyo, etc. Or yung domain name, okay? Tapos pag lumabas po yan ng pond, ibig sabihin, alam na ng hacker ang password mo noon. Okay? So, ay seryoso po ito, no? Ano magiging problema pag ganun? Ang magiging problema po doon ay talaga namang malalaman na niya, no? Most likely nagkaroon na ng compromise system or website or compromise na yung password and email mo. Okay? At tandaan kung isang site lang ang nahack pero pare-pareho ang password mo, paano na yon? Parang binigyan mo na rin sila ng susi sa buong bahay mo. Yan po ang problema doon, no? Ngayon, punta po tayo sa social engineering, the most dangerous attack. Yan. Ito po yung social engineering ay parang tricking lang, no? Ang alam naman po natin, hindi lahat ng hacking ay may code. Hindi lahat ng hacking ay may technical, no? Minsan tatawag lang, "Sir, bangko po ito. Pakibigay po ang OTP or one-time password." 'Di ba? Ngayon, since narinig mo bangko siya, talagang ibibigay mo na, no? Pero that's not hacking computers. That's hacking humans. That's tricking humans. 'Di ba? Trinitrick po tayo. So more of psychological. At yan ang pinaka-epektibo ngayon, di ba? Kasi kailangan mo pa ng technical skills kung kaya mo namang
i-trick yung human person. Okay? Ayan, ha? Ngayon, kung gusto nyong seryosohin ang cybersecurity, marami pong tools, no? Katulad ng Kali Linux, ang standard training operating system. Ang Kali Linux po ay ano po ito, ano? Libre lang po ito, open source. Tapos marami pa pong tools yan, includes penetration testing tools, and at the same time, you can be able to download. But you need to practice legally and ethically. Pero malinaw ha, bawal gamitin ang tools na ito sa network na hindi sa'yo. Illegal yan, kaibigan. Hindi pagiging hacker ang ikinukulong, no? Abuso at kawalan ng permiso, mga kaibigan. So, mag-practice lang, no, sa sariling Wi-Fi natin, virtual lab, no? Okay, virtual box. Okay, para ma-practice po natin. Gusto nyo ba gusto nyo ba ng beginner tutorial sa Kali Linux? Comment Kali sa baba para makapaggawa po tayo ng tutorial with regards to Kali. Ngayon, mga kawok, no, sa panahon ngayon, information is power. At kung hindi mo prinoprotektahan pa, okay? Kung hindi mo prinoprotektahan ang sarili mong data, may ibang gagawa niyan para sa'yo. Laban sa'yo. Cybersecurity is not just IT. It's a personal safety, family protection, at digital sovereignty ng bayan. Kung may natutunan kayo, hit that like button. Subscribe naman, i-click ang bell. Ito ang #WalkWithLan. Mag-iingat, maging mapanuri, at laging laban para sa katotohanan, peace, and class dismiss.